Unti-unti na bumalik ang aking unalat at nang bumalik na ako sa katinoan, may taong mula sa aking likuran ang tumakip sa aking bibig. Shh! Kitty cat, huwag ka magsasalita. Just hide here. Maraming kalaban sa labas. Boses ni Tiger ang aking narinig. Sa inis ko, kinagat ko ang kanyang kamay at alam ko, pinipilit niya talagang hindi sumigaw dahil sa sakit. Ba't nandito ka na kaagad ha? Bulong ko sa kanya. I am Black Ghost, remember? Bulong din niya sa akin. Hoy Tiger, kung prank to, pwede ba wag ako? Bulong ko sa kanya. Listen Jelaine, this is not a prank. Kanina may mga taong sumusunod sa'yo nung lumabas ka sa bar. Remember the one we chased? Ang spy ni Governor Ganancial. Hindi pa siya patay. Bulong nito. Tigilan mo ako Tiger ha. Kung palusot to sa nakita ko kanina, sorry ka na lang. Imbiyer na ako sa'yo ngayon. Don't worry. Tucker is here with me. Sambit niya. Si Tucker? Doktor yun, ano namang alam niya sa mga ganito? Irap kong sad. Well, looks like you still don't know him at all. Tanging sad ni Tiger. Just stay here, wag kang lalabas. Babalik ako. Bala ka nga sa buhay mo, jailer. Wala akong pake sa'yo. Di ka mahalaga sa akin kaya kahit di ka bumalik, ayos lang. Nainis ako dyan sa kalandian mo. Bulong ko. Di pala ako mahalaga sa'yo. Sige ha, sabi mo yan. Tanging sambit niya, bago lumabas sa aming pinagtataguan. Palitan ng putok ng mga bala ang tayo kong naririnig. Hindi ko maiwasang kabahan. Ano na kayang nangyayari? Ang sabi pa nga ni Tiger ay maraming kalaban. Dalawa lamang sila ni Tucker, kakayanin kaya nila ang mga ito? Kaya naman lumabas ako sa aking pinagtataguan. Nagtago ko sa isang malaking puno habang pinagmamastan sina Tiger at Tucker na nakikibakbakan sa mga hindi kilalang tao. Nakasuot ang mga to ng itim at nakabonet din. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban sa lupa. Nakita ko sa Tucker, tinutukan ng baril ng dalawang lalaki. Ngunit kagaya ni Tiger, mabilis tong gumalaw at nakita ko na kandusay na sa lupa ang dalawang lalaki. Si Tiger naman may hawak na dalawang baril sa magkabilang kamay at dala-dalawa ang pinuputukan nito ng bala. Nilapitan ko silang dalawa na makita kong wala ng kalaban. Huwag kang sumigaw! Utos sa akin ng tao na nasa aking likod. May nakatutok na baril sa ulo ko. Mister, maawa po kayo. Huwag niyong ipuputok yan. Marami pa akong pangarap sa buhay. Kung gusto mo, bayaran na lang kita. Name the price. Pagmamakaawa ko sa kanya. Leche, tama ng satsat. Mas malaki ang kasalanan ng mga bastardo rin yan sa akin. Malakas sa sambit nito mula sa aking likuran. Jelaine! Sigaw ni Tiger na makita ko at ang lalaki sa likuran ko. Ibabahan ninyo ang mga baril nyo. Isa, dalawa, sambit ng lalaki. Nakita kong ibinaba na ni Tucker at Tiger ang mga baril nila at itinaas sa mga kamay. Masunuri naman pala kayong mga jailer. Akala niyo talaga mauutakan ninyo ako? Ito na ang oras ng aking paniningil, jailer. Tingnan mong muli ang mukha ng asawa mo dahil sisiguraduhin kong last mo na to. At isusunod ko naman kayong dalawa. Sigaw ng lalaki. No, wag mo siyang idadamay dito. Humalakak ang lalaki sa aking likuran. Let's go. Sige, ikaw munang mauuna. Saad nito at bigla ko nakita, bumagsak si Tiger sa lupa at di na to gumalaw pa. Nakita ko pa ang dugo sa tagiliran na parang gribong umaagos. Tiger! Sigaw ko habang patuloy na lumuluha. Tinutok naman ito ang baril kay Tucker at isang putok ng baril din ang narinig ko. Ngunit hindi si Tucker ang bumagsak kundi ang lalaking bumaril kay Tiger. Sapol ito sa ulo. Cataleya? Sambit ni Tucker. Yeah, baby. Ako nga. Tiger? Let's ka, wag kang mamamatay. Sigaw ni Cataleya. Hindi ako makagalaw. Nanatili lamang akong nakatayo sa aking pwesto habang umiiyak. Wala na? Ganon kabilis? Wala nang lalaking araw-araw pinaparamdam sa akin na mahalaga ako, na mahal niya ako. Inawakan ni Tucker ang tagiliran ni Tiger. Nakita kong may tinawagan pa ito. Jelaine, be strong. Ang tanging saad sa akin ni Tucker. Napahagulgol ako at sa pangalawang pagkakataon, nawalan ulit ako ng malay. Nasa ospital na ako na magising ako. Ate Jelaine! Boses ni Nikki, ang aking nakababatang kapatid. Tumayo ako sa kama at sinuot ang aking sandalyas. Nikki, si Tiger. Kailangan ko siyang puntahan? Saad ko at mabilis na lumabas sa kwarto. Kailangan ko siyang makita. Lumapit ako sa nurse station at tinanong kung saan ang room ni Tiger Jeller. Miss, room 157 po, sagot ng nurse. Dali-dali kong hinanap ang room 157 at nang buksan ko ang pinto,
nakita ko ang isang taong nakahiga, ngunit natatakpan na to ng puting kumot. Mabilis ako lumapit sa kama at niyakap si Tiger. Wala akong pakialam kung malakas na ang hikbi ko at pati ang sipon ko'y tumutulo na. Masakit ang puso ko. Inawakan kong aking nakaumbok na tiyan. Papaano na ang kambal? Hindi ko pa pala kaya. Dati sinasabi ko kaya ko, pero hindi pala. Hindi sa ganitong paraan ang gusto ko. Gusto ko pa siyang makasama. Gusto ko pang maramdaman ang pagmamahal niya sa akin at sa mga magiging anak namin. Pero ngayong wala na siya, paano na ako? Paano na kami? Ang daya-daya mo. Sabi mo mahal mo ko. Mahal mo kami, bakit mo kami iniwan? Gumising ka dyan. Tumayo ka, hayop ka talaga. Nasaan na yung kasal na pinangako mo sa akin? Tiger, alam mo bang mahal na mahal kita? Kahit ganito ako, kahit lagi kitang sinisimangutan, kahit lagi kitang sinisigawan mahal kita. Ikaw lang talaga. Gumising ka na kasing ermitanyong maligno ka. Nakayakap pa rin ako sa kanya habang humahagulgol. Miss, hindi ko pinansin ang babaeng tumatawag sa akin. Miss, sino ka ba? Kabit ka ba ng asawa ko? Tumigil ako kakaiyak na marinig ko ang katanungan niya. Hinila ko ang kumot na nakatakip sa taong nakahilata sa kama at mabilis ko rin tong tinakpan muli na makita kong hindi si Tiger ang taong yon. Ma'am, sorry po. Nascam po ako. Sorry, mali po yata yung room na nabinigay sa akin. Pilit akong umiti at nag-peace sign sa kanya dahil nakikita ko galit na sa akin ang babaeng Mrs. ng namayapa. Sorry po talaga. Excuse me. Peace be with you po. Dagdag ko pa. Nang bumaling ako sa pintuan, nakita kong hinayupak na Tiger. Pilit itinatago ang bungis-ngis. Feeling ko, binuhusan ako ng malamig na tubig at namula yata ang buong mukha ko. Okay ka na agad? Tanong ko sa kanya na makalapit na ako. Oo, daplis lang naman Nahimatay lang ako. Kanina pupuntahan sana kita sa room mo kaya lang nakita kita pumasok ka na sa room na to kaya sinundan kita. Nakita ko pa nga kung paano mo yakapin at kausapin yung asawa ng Ali. Patawa-tawa pa to sa akin habang ginigiya ko palabas ng kwartong yon. Ha? Wala akong sinabi ha. Guni-guni mo lang yun, no? Gusto mo, i-play ba ko yung video na nakuha ko? Tanong nito na akmang kukunin ng cellphone sa bulsa. Oo na, nanalo ka na. Kung di pa pala ako mamamatay hindi mo pa sasabihin na mahalaga ako at mahal na mahal mo ko, Jelaine. Ulitin mo nga sinabi mo, please? Utos ito sa akin. Yoko nga, nuuto mo na ako, no? Okay, ipapadala ko na lang ang video na to sa mga kapatid ko at sa mga kaibigan mo. Sambit niya. No! Then, ulitin mo. Ang sabi ko, kahit lagi kitang sinisimangutan at sinisigawan, mahal na mahal pa rin kita. Di ko na naituloy dahil bigla na lang niya akong hinalikan sa labi at niyakap na mahigpit. Sabi ko na nga ba, puro ka talaga arte at pakipot, Kitty Cat. Inawakan niyang aking mga kamay at pumasok na kami sa tamang room, sa room 158. Nang sinarado niyang pintuan, nabigla ako. Nabigla niyang sunggaban ng labi ko at siniil ako ng halik. Sabik na sabik ito at tila hindi na makapaghintay pa dahil ramdam ko ang matigas na naman itong tumutusok sa aking puson. Tiger, may sugat ka pa? Saad ko. At nandito tayo sa ospital. Ano ba? Napaungol akong bigla itong lumuhod at mabilis binaba ang saplot kong pang ibaba. At parang hayop itong dinakmalang Hello Kitty ko na hindi pa yata handa sa kapusukan ng tigreng to. Nakatayo lang ako at nakasandal sa tabi ng nakasaradong pintuan habang siya'y nakaluhod at sinasambang aking Hello Kitty. Napasigaw pa ako sa sarap habang dinidilaan niya pa iyon. Tiger! Ungol ko. Kitty Cat, you're so wet. Napaka-sexy ng boses nito na mas lalo pang nagpainit sa aking katawan. Kaya naman napahawak ako sa kanyang buhok at ang isang binti ko'y dinantay ko sa kanyang balikat. Naramdaman kong nanginginig ang magkabilang binti ko, sabay ng paglabas ng katas na lahat naman sinimot ni Tiger. It's really sweet, my wife. Ang gwapo niya. Winner take all nga talaga ang isang katulad ko. Tiger is a hunk, a billionaire. Higit sa lahat, napaka-beast nito pagdating sa lovemaking. Di na ako magtataka kung ba't maraming naghahabol sa kanya. Siya yung tipong maraming enerhiyang tinatago sa katawan. He is an assassin. A well-trained assassin kaya naman iba talagang stamina pagdating sa kama. Tumayo ulit siya, tinalikan ako sa labi.
Isa-isang tinanggal lahat ng saplot at naparanuklaway ako na makita kung gaano kakisig ang aking asawa. Abs pa lang, laglag pa nga na. At ang kababaan nito'y parang nasa langit ka na, titigan mo pa lamang. Pagkatapos maghubad, kinuha nitong aking kamay at dinala sa kanyang alaga. Pagkatapos ako naman tinanggalan niya ng saplot. Tiger, yung sugat mo, dinudugo. Sambit ko pero parang bingi lamang ito at itinuloy ang pagsakop sa labi ko. Dahan-dahan niya akong dinala sa kama at dumaganto sa akin habang hinahawak ito ng aking dibdib. Binaba nitong mukha at tinumansa ang aking kanang dibdib at parang sanggol na sinisip-sip ito. Napaungol ako dahil sa bibig niyang lumulukob sa dibdib ko. Napapaliyad sa kiliting nararamdaman ng mga oras na to. Masarap ba? Tanong nito pero hindi ako sumasagot. Masarap ba, Kitty Cat? Answer me or else titigil ako. Oo, oo masarap. Ipasok mo na lang please. Pagmamakaawa ko pa sa kanya. Say you love me. Utos ito habang tinutusok na ang kanya sa aking puson. You love me. Wala sa sarili kong saad. Ano ba, Jelaine? Mali naman eh. Sabihin mo mahal na mahal mo ko, Jelaine. Utos niya. Yes, Tiger, I love you. I love you so much. I want you now, please. Sambit ko. Napapatili ako kapag nararamdaman kong umuuga ang kama. Pumapatak din ang aming mga pawis kahit napakalamig sa loob ng kwarto. Binigyang kaganapan na nga niya ang sa pagitan naming dalawa. Hey! Kamusta na, tigre? Bigla itong tumigil sa paggalaw nang marinig ang boses ng isang lalaki sa pintuan. Nang lumingon kaming nakita ko si Terence, natulala lang na makita si Tiger na nasa ibabaw ko. Buhay pa ba ang tigre? Ay! Buhay na buhay nga! Nakasunod dito si Timothy na nakangisi habang nakatitig sa amin. Kumuha si Tiger ng unan at pinagbabato ang mga kapatid. Lumayas nga kayo dito? Humalakak ang dalawa at tumakbo palabas ng kwarto. Sinarado ulit ang pinto. Bumaling ulit to sa akin at hililkan ako. This time he's moving slowly. Ramdam ko kung gaano siya kalaki habang mahinang gumagalaw sa aking ibabaw. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman. Lalong mas magiging sarap ang aming pagsisiping habang tumatagal ang aming pagkasama. Niyakap niya ako ng kapwa naming narating ang rurok ng kaligayahan. That's great, my wife. Bulong nito. Dumudugo yung sugat mo. Nag-aalala kong saad. I'm okay, it will just stop. Bulong nito. Tumayo ako at pumasok ng CR. Dahil may kamahalan ng kwartong to kumpleto sa gamit at mga appliances. Naligo ako at nang hinalukat ko ang cabinet, may nakita akong puting shirt at shorts. Sinuot ko yan at nang makita si Tiger, mahimbing na itong natutulog sa kama. Lumapit ako, tinaplos ang kanyang mukha. Mahal na mahal ko ang bastardong ito. Mabuti na lang pala't nagkamali ako kanina nang pinasukang kwarto. 3 araw munang mamalagi si Tiger sa ospital para ipagpatuloy ang medications nito. Mabuti na rin lang, daplis lang balang tumama. Nalaman kong isa pala ang mga jeller sa stakeholders ng ospital na ito. At habang lumilipas ang araw, lumalaki na rin ang tiyan ko. Marami na rin akong pagkaing nililihian at binibili naman niya. Hindi ko alam, ngunit ngayon lang talaga ako naglihi. Ate, sumama ka raw sa amin ngayon ni Mommy. Maliligo daw tayo sa beach. Sambit ni Nikki. Nick, kayo na lang. Wala akong gana eh. Sambit ko habang pinapagpag ko ang mangga na may asin. Si Tiger nagpaalam na maaga daw pupunta sa agency nito. Ate naman, parang ngayon lang tayo magbabonding eh. Magtatampo raw si Mommy. Mahinang sambit ni Nikki. Nakonsensya naman ako. Oo nga, paglakwatsa, number 1 ako dati. Bihira lang ang gantong araw na magsasama kaming 3 ni Mommy. Ang isa ko kasing nakababatang kapatid na lalaki, nasa Amerika ngayon. Si Nikki nagbakasyon lang ng 3 buwan at babalik din ng US next month. Tumayo ako at naghanap ng OOTD ko. Aba, sa mga gantong klaseng event, ayokong malugi, no? Dapat maganda kahit buntis. Inianda akong aking outfit. Black 2-piece ang sinuot ko at nagsuot ako ng see-through top, pinaresa ng beach hat at shades. Kahit buntis, dapat head-turner pa rin ako, no? 9:00 ng umaga, dumating kami sa beach na sinasabi ni Nikki. Nauna na sila ni Mommy dahil ayaw nila akong hintayin. Dahil sa salamin pa lamang, kulang pa 1 oras sa akin. Lumapit ako ng counter at nagtanong kung saan ang reservation ni Mommy. Ma'am, sa Diamond Convention Hall po, sagot ng babae. Nagtaka ako. 3 lang naman kami ni Nikki pero ba't sa convention hall pa talaga? Nilibot ko ang tingin ko sa paligid. Napakaganda pala ng beach na ito.
Nakita ko ang araw ng tinutukoy ang convention hall at nagtaka ako na makita kong nakatayo si Lance sa entrance ng hall. May hawak itong isang tungki ng rosas. Nakangiti ako nang lumapit sa kanya. Siguro may date ang lalaking to. Inalikan ko siya sa pisngi na makalapit na ako sa kanya. Jelaine, for you. Iniabot nito ang tungki ng rosa sa akin. Lance, may asawa na ako, ngayon ka pa manliligaw? Tanong ko rito. Ayoko maging number 3 mo, no? Hindi ko kinuha yung rosas na binibigay niya sa akin. Ang kulit mo talaga. Just take it. Salamat pero di talaga tayo pwede ha. Nung kunin ko ang rosas sa kamay niya, biglang tumunog ang isang love song na nanggaling sa convention hall. Hindi ko pa maaninag pero nakita ko mga petals ng rosas sa aking paanan na wari tinuturo sa akin ang daan. Sinunod ko ang petals na yun at nakalimang hakbang na ako na makita ko si Matt Gabby Montefalco nasa harap ko at nag-abot ng isa ring rosas. Anong ginagawa mo dito? Russian sausage, ha? Tanong ko. Umiti lang to at ang gwapo talaga ng lalaking to. Naglakad ako at si Kenji naman nasa harapan ko. Niyakap ko to na mahigpit. Hindi ko alam pero naiiyak na ako. Ngayon ko lamang ulit to nakita. Oh, ayan na, Amazona. Sana pahirapan mo munang gagong yan. Saad pa nito sa akin. Alam ko naman nagbibiro lang to sa akin eh. Insecure ka lang dahil British sausage siya. Kinurot ko to at nagpatuloy na sa paglalakad. 5 pa ang kalalakihan ang nagbigay sa akin ng tig-isang tungki ng pulang rosas. Kabilang dito sina Terence, Toby, Timothy, Tristan Dos, and babalik din kaagad sa Amerika. Si Tucker na umuwi lang daw talaga dito. Sa harap ng hall nakita kong nakatayo at abot tenga ang ngiti ng ermitanyong maligno. Ng pinakagwapo kong asawa na nakahawak sa isang pompon ng pulang rosas. Isang pangkasal na musika ang tumugtog at habang palapit ako kay Tiger nakita ko marami palang tao ang naroon. Ibang klaseng proposal naman to. Tiger? Yes na ang sagot ko if pwedeng proposal to for the second time around. Saad ko sa kanya. Kitty Cat, hindi to wedding proposal. Kasara na talaga to. Ayun na nga si Father oh. Sambit pa nito sa akin. Narinig ko ang tawa ng mga tao. What? Tiger naman, ang bilis mo naman. Kala ko naman proposal lang talaga. Tingnan mo nga itsura natin, pang beach ang aura. Kinurot ko to. Kitty Cat, kahit nakapanty ka lang at nakabra ngayon, papakasalan pa rin kita. Sambit nito. Tiger Jeller, ang asawa kong iba kong manurpresa. Walang hiya talagang lalaking to eh. Naisahan na naman ako. Kung mabilis ang bunga ako, mabilis naman ang galaw at aksyon ng British sausage na to. At hanggang matapos ng seremonya, hindi pa rin ako makapaniwala. Marami ang bumati sa aming dalawa. Kitty Cat, I will marry you again. Madalian lang to dahil babalik na si mommy ng birthday next week. Tiger naman, hindi nga uso sa'yo magpaalam, di ba? Ngayon nga tinuloy mo na ang kasal natin sa pari. Bulong ko sa kanya. Sorry wife, plano ko talagang isurprise ka ngayon kasi next wedding natin sa birthday na. Sagot nito. Ilang beses mo ba akong pakakasalan, Jeller? Biro ko sa kanya. 100,000 times, my love. Sagot nito. Siniko ko lamang siya dahil gusto ko ring matunaw sa kilig. Para yata akong teenager na ngayon lang nagka-moment sa aking crush. Nang matapos ang kainan, nagpa siya muna kaming umakyat sa naka-reserve na kwarto para sa aming dalawa. And the most awaited part is this. Saad nito. Magpahinga muna tayo. Mamaya na. Isa-isa nitong hinubal ang saplot nito. Lumapit sa akin, isa-isa ring tinanggal ang aking mga suot. Masuyo ko lamang tong pinagmamasdan. Napangiti ako dahil tayong-tayo na naman ang kargada nito at parang gusto nang sumabog ng mga oras na to. Do you like it? Does it look good in your eyes, my love? Saad nito. Hindi lang sa mata. It's also good inside me. Malandi ko rin namang saad. Sa aming mag-asawa, love feels like ecstasy. Na kahit ang laki na ng tiyan ko ay hindi pa rin namin pigilan na gawin ito sa isa't isa. Don't worry dahil safe naman ito. Pero syempre, naandun pa rin ang pag-iingat. Dahan-dahan. Slowly but surely. Ang sharp kasi. Kapwa kami napangiti sa isa't isa pagkatapos naming magsiping. Both of us knew that we love each other so much and we are made for each other. Nilibot ko ang aking kabuuan sa malaking salamin sa loob ng aming kwarto. Kabuuanan ko na nga ngayong buwan. Anytime maaari na ako manganak.
Namamaganan pa ako. Sa tingin ko, taba-taba ko na dahil ang laki-laki ng aking tiyan. Parang di lang to kambal, sa laki ba naman ng tiyan? Parang quadruplets ata to eh. Di na kaming muling nagpa-ultrasound simula nang malaman namin na kambal ang anak namin. Ni gender ng mga to, hindi na namin ilam pa. Mas exciting kasi kapag ganoon. Si Tiger naman todo alaga din sa akin. Halos hindi na nga ito pumapasok ng office at ang sabi niya, nag-leave na muna siya sa Black State Empire. Pagkatapos ko manganak, sisiguraduhin kong aalis na siya sa pagiging assassin niya. Kailangan niyang mamili kung kami ba o ang pagiging assassin niya. Babe, gusto kong pumunta ng mall ngayon. Ani ko sa kanya. Sige, kung yun ang gusto mo, sagot niya. Hindi talaga ako matiis ng kumag. Hindi talaga ako mabubuhay kapag hindi ako maamoy ang hangin sa mall, kaya't kahit parang bola na ang tiyan ko, on the go pa rin talaga ako. Pwede humilit muna kahit isang round lang? Lambing nito na inaamoy at hinahalika ng aking leeg. Siniko ko naman siya. Ano ba yan, Tiger? Puputok na yung panabigan ko sa'yo nang wala sa oras eh. Magtiis ka muna ha. Kita mo naman itsura ko oh. Hinimas ito ang aking tiyan. Parehas na bilog. Huwag patulog-tulog. Lumabas kayo ng mga anak para naman si daddy naman ang papasok. Hinampas ko ang kanyang balikat. Langya ka talaga. Di pa nga lumalabas si ready ka na. Siyempre, laging handa to no? Pagmamayabang pa nito. At proud ka pa talaga. Mabuti pa umalis na tayo. Pero palabas pa lamang ako ng kwarto nang maramdaman ko. Basang-basa na ang panty ko. At biglang sumakit ang aking tiyan. Tiger? Tawag ko rito. Nakatapi ito ng tuwalet at akong papasok na sa bathroom para maligo. Maanganak na yata ako eh. Tiger, bilisan mo! Where are the car keys? Namilog ang mata nito na makita akong namimilipit na sa sakit. Nataranta to at hinanap ang susi ng kotse sa cabinet. Nang mahanap ang susi, tumakbo ito sa wardrobe at kinuha ang isang malaking bag na kumpleto na sa gamit para oras ng mga anak ko ay ready ng lahat. Tumakbo ito palabas ng kwarto na nakatapi lamang habang bitbit ang malaking bag. Nasa sala na siya at talagang bubuksan na talaga niya ang pintuan ng pad nang titigan akong muli. Walang hiya ka talaga, Tiger. Inuman mo pa talaga ang bag na yan. Iiwan mo ba ako dito sa pad? Ha? Ikaw ang manganganak? Buliw ko sa kanya. Bumalik to at tumakbo papalapit sa akin. Binuhat ako habang bitbit pa rin niya ang malaking bag. Animal ka talaga. Magbihis ka muna. Nakatuwala ka lang pupunta ng ospital? Naku Tiger ha, mag-focus ka. Binaba niya ulit ako. Nilapag ang malaking bag sa sahig at madaling nagbihis ng shorts at shirt. Pagkatapos binuhat ulit ako at ang bag at dumiretso na kami sa kotse. Napapikit ako sa matinding kirot. Kanina medyo matagal ang interval ng sakit ngunit ngayon dumadalas na. Hold on Kitty Cat, malapit na tayo. Malalaki ang butil ng pawis na namuo sa noo ni Tiger habang nagmamaneho. Matuloy nitong pinapatakbo ang sasakyan at hindi nga nagtagal, umabot na kami sa ospital. Hindi naman ito masyadong malayo mula sa pad namin. Nang isinakay ako sa stretcher, diniretso ako sa delivery room. Si Tiger naman nasa labas dahil hindi ito pinapayagang pumasok sa loob. Iba kasi yon sa rules and regulations ng ospital. Hello, Mrs. Your doctor is not available today. I'm Dr. Francis Cruz. I'm a private doc... Hindi na nito na ituloy dahil sumisigaw na ako sa tindi ng sakit. Dok, parang awa nyo na. Later na tayo mag-get to know each other ha. After ko na lang manganak. Please, Dok. Mangyak niya akong sad sa doktor. Natawa naman ang dalawang nurse assistant na panay ang check-up sa BP at heart rate ko. Ang isa naglalagay ng IV sa kanang kamay ko. Parang namamanhid na ang katawan ko sa tindi ng sakit. Nakabukaka ako sa harapan ng doktor. Tila nahihiya ako sa lalaking doktor. Nakawangwang ang Hello Kitty ko sa harapan niya. Nakita ko pinapawisan din to eh. Mrs., ayan na po. Umiri na po kayo. Iri pa. Sambit nito. Dok, hindi ko kaya. Huwag mong titigan yung Hello Kitty ko, Dok. Wala sa sarili kong saad. Natawa ito sa sinabi ko. Come on, Mrs. Ayan na. Malapit na. Congrats! It's a baby girl. Isang iyak ng sanggol ang aking narinig. Naluha ako nang nilagay nila sa dibdib kong isa sa mga kambal. She is Heart Kylie Jeller. Napasigaw ulit ako nang sumakit ulit ang aking puson at balakang. Another one, Mrs. Come on. Push! Push harder, Mrs. Doc. Bakit push harder, Doc? Wala naman tayong ginagawang kababalaghan na. Sambit ko sabay ire ng malakas.
Nakita kong pinahid nito ang pawis gamit ang braso. Malakas naman ang aircon ha. Mrs., ba't po ba ang daldal mo? Pinagpapawisan tuloy ako. Sige, isang iri pa. It's coming, Mrs. Umiri ako at lumabas na nga ang isa pang kambal, si Love Rain Jeller. Congrats, Mrs. Ang gaganda ng mga babies mo. Nakangiting saad ni Dr. Franz Cruz sa akin. May kung ano-anong seremonyas tong ginagawa sa kepyas ko. Hindi ko naman nararamdaman. Tinitigan ko ang kambal. Yeah, right. Ang gaganda talaga nila. Napangiti ako. Wala na nga siguro kung mahihiling pa. Pinikit kong aking mga mata at naramdaman ko, naglandas ang masaganang luha sa aking mga mata at mukha. Tears of joy, ika nga nila. Hey! Boses ni Tiger ang narinig ko habang hinahaplos niya ang aking buhok. Para mabigat pa rin ang talukap ng aking mga mata, hinang-hina ako. Ngumiti lang ako sa asawa ko habang pinagmamasdan ang masayang mukha niya. They are really beautiful, like you, wife? Bulong niya sa akin. Mas naging malapad ang aking mga ngiti. I am so excited to see my babies. Gusto ko na silang mahawakan, titigan at halikan. Di nagtagal may kumatok at pumasok na 2 nurse na buhat ang aming babies. Ang isa kinarga kay Tiger at ang ina ay sa akin. Love Rain, bulong ko. May malaking nunal sa braso si Baby Love. So you are Heart, Kylie? Sambit ni Tiger na tinititigan si Heart. Napakaputi nilang dalawa at pinkish ang mukha. Mixed features namin ni Tiger ang dalawa. Ang mga mata at labi kay Tiger, ang ilong naman ay sa akin. They are identical. Ang pagkakaiba lang kulay ng mga mata. Green kay Heart, black kay Love. Nang natulog ang kambal, nilagay sila ni Tiger sa baby crib. Thank you so much, Kitty Cat. Ikaw ang kumumpleto sa akin. You gave me 2 beautiful daughters who will inspire me. I am so much contented, Jelaine. Mahal na mahal kita at mahal na mahal ko rin ang ating mga anak. Babe, mahal na mahal din kita, but can I ask one favor from you? Yeah, what is it? Masama ba ako kung hihilingin kong umalis ka na sa Black State Empire bilang assassin? Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Yeah, Jelaine. Para sa iyo at para sa mga anak natin, I will apply for resignation sa Black State Empire kapag 6 na buwan na ang mga bata. Seryoso nitong saad. Napangiti ako dahil sa kasiyahan. Thank you, Tay. Napakabuti mong ama. Napakaswerte namin sa'yo. Naluluha akong saad. Mahal ko kasi kayo kaya hindi ko kayo pagpapalit. Lalong-lalo na sa trabaho ko. Kayo ang pipiliin ko. Kayo lang, tandaan mo yan, wife? Niyakap niya ako at di ko na talaga maiwasang mapahigbi. Si Ermitanyong Maligno, hindi ko akalaing magiging napakabuting asawa at ama pala. Wala na talaga akong mahihiling pa. Tiger Jeller, ikaw na nga talaga. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at nakinig sa kwento ni Jelaine Alfaro at Tiger Jeller. But wait, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at nakinig sa kwento ni Jelaine Alfaro at Tiger Jeller. But wait, there's more. Hindi pa po dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig nila. This is just the end of Book 1. Abangan po ninyo ang Book 2 ng ating kwento, kung saan magpapatuloy ang kilig at aliw ng ating mga bida kasama ng kanilang mga anak. You can also visit our channel to listen to completed full stories. I will put the link in the comment section. Do not forget to like, share, and subscribe mga ka-Love Tales. God bless everyone!